Ang kwentong ito ay hangong sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Tiago. Walang eksaktong taon, probinsya ng Negros. Kilala ang bulkan ng Canlaon bilang isa sa pinakamaganda at pinakaaktibong bulkan sa bansa. Kamakailan lang ay sumabog ito na naging sanhi ng pagkawala ng ilang buhay at mga ari-arian. Dahil sa sakuna, muling nabalot ng takot ang mga karatig bayan at mga mamamayang nakatira dito. Sadyang mapanganib ang pagtira malapit sa isang aktibong bulkan. Ngunit may ilang residente ang nananatili dito at ilang beses nang nalagay sa panganib ang buhay, paulit-ulit pa ring bumabalik sa lugar. Gaya ng pamilya ni Tiago na pinanganak sa bayan ng Canlaon, nasa paanan ng kabundukan kung saan matatagpuan ang mismong bunganga ng bulkan. Pagtatanim ng mga gulay ang ikinabubuhay ng mag-anak. Ngunit bukod dito, kilalang serojano o manggagamot ang ama ni Tiago, si Mang Edong. Samantalang ang ina ay isang manghihilot. Noong nabubuhay pa kasama nila sa tahanan ang kapatid na si Omel, 15 taong gulang nag-aaral sa sekundarya. Hindi na nagawang magpatuloy sa kolehiyo ni Tiago dahil na rin sa kahirapan ng pamumuhay. Sa halip siya ang namalakad sa kanilang taniman. Nang mga panong ito ay nasa edad 18 ang binata. Sa murang edad, sinanay ng ama sa gawaing bukid. Kaya naman gamay na nito ang pagtatanim ng patatas at kung ano-ano pang mga gulay. Napakataba din ng lupa dahil nasa paanan nito ng bulkan. Dahilan kung bakit magagandang klase ang gulay na napapatubo. Aba, tignan mo nga naman ang mga patatas mo, Tiago. Ang ganda ng tubo. Sana lang wag abutan ng ulan. Oo nga, Mang Timoy. Nakita ko yun sa inyo ha. Malapit na ring anihin yung patatas nyo eh. Oo nga mukhang magkakasabay pa tayo. Hinihintay ko lang naman nilaw ang pinakaunang dahon. Ganon din po ako, Manong. Habang nag-uusap ang dalawa ay bahagyang yumanig ang lupa. Nakarinig ang mga ito ng mahinang dagongdong mula sa bulkan. Nako, mukhang nag-aalboroto na naman si Laon. Nga pala naalala ko, si Edong ba nasa inyo? Opo, hindi po siya umalis ng bahay. May inaantay na magpapagamot galing sa kabilang probinsya. Ang dinig ko, dumayo pa daw yung mga yun para lang magpatingin kay tatay. Ganun ba? O siya, pupuntahan ko na lang. Mauna na ako ha. Pag-alis ng matanda, itinuloy ni Tiago ang paglilinis ng puno ng mga sibuyas. Hindi pa man nakakalayo ang matanda. Bigla na namang yumanig ang paligid. Sa pagkakataong iyon nagbuga ng kulay abong usok ang bulkan. Tiago, ang mabuti pa umuwi ka na din. Mukhang hindi nagbibiro si Laon. Oo nga ho eh. Sandali lang, Manong ha. Sasabay na lang po ako sa inyo. Habang nasa daanan, pinag-uusapan ng mga ito ang tungkol sa pagbuga ng usok ng bulkan. Para sa kanila, normal ang ganong pangyayari dahil nga alam nila na buhay ang bulkan. Patuloy itong nagiging aktibo. Maraming taon na nakakaraan simula nang huling sumabog si Canlaon. Maraming taniman ang nasalanta at ilan sa mga kababayan natin lumikas na sa kapatagan. Iniwan ang kanilang mga sakahan. Hindi na rin mapakinabangan dahil sa malalaking bato na ibinuga ng bulkan. Doon nga po ako nagtataka, Manong. Kung ako yung tatanungin, matagal ko nang gustong umalis dito eh. Pero bakit yung matatandang kagaya nyo ni tatay, ayaw nyong iwan yung lugar na to? Alam mo, Tiago,
Dito na ako nagkamuwang. Dito na ako tumanda. Kaya mas gugustuhin ko na lang na dito na din mamatay. Hindi ko lang alam sa tatay mo. Bakit hindi mo siya tanungin? Oo nga po, naalala ko. Ni minsan hindi ko pa natanong si tatay tungkol sa bagay na yan. Patuloy ang dalawa sa pag-uusap. Hindi na malaya ng mga ito. Nakarating na sila sa tahanan ni Tiago. May ilang taong nakaupo sa bakuran habang nag-aantay na matapos ang naunang nagpapatingin. Tignan mo nga naman, oo. Halos gabi na. Pero ang dami pa rin nagtsatsagang pumila. Ibang klase talaga yung galing ng tatay mo sa panggagamot. Oo nga po Minsan hindi na nakakapagbihis ng damit si tatay. Diretso na lang dyan sa mahaba niyang upuan dahil sa sobrang pagod. Kung sinisingil niya lang yung mga taong yan, aba, hindi niyo nakakailanganing magpakahirap sa bukid. At siguro, matatapos ka sa pagkokolehiyo. Iba rin po kasi yung prinsipyo ni Tatay Manong. Hindi siya tumatanggap ng bayad. Ang dahilan niya, biyaya ng Diyos ang kakayahan. Kaya binabalik niya ito sa mga tao ng libre bilang pagtupad ng kanyang tungkulin. Ang lalim din minsan ng mga sinasabi ni tatay. Tama naman ang iyong ama, Tiago. Ang biyayang makapagpagaling ng kapwa ay mula sa Diyos. Kaya ito'y pinagkalob sa kanya. Dahil may tungkuling kailangang gampanan ng iyong ama. Siguro nga po, Manong. O siya, maupo na po muna kayo dito sa beranda habang inaantay yung pasyente ni tatay na matapos. Sige na, wag mo kong alalahanin. Mukhang kailangan ng tulong ni Omel sa mga alaga niyong kabig. Oo nga po, napansin ko. Parang balisa ang mga hayop ngayon Hindi po kaya may paparating na bagyo? Duda ko sa bagyong yan. Sa palagay ko, natatakot lang sila kay Laon. Malabong magkabagyo ngayong tag-araw. Mukhang magtatagal pa nga ito sa loob ng 4 na buwan. Ang kinakatakot ko, baka wala na naman tayong pagkunan ng tubig para sa mga pananim. Sana lang maani ang lahat bago dumating ang anumang sakuna. Napahinto sa pagsasalita si Mang Timoy nang biglang lumabas sa beranda ang ama ni Tiago. Ano bang pinag-uusapan niyo, Timoy? Ano bang sakuna ang tinutukoy niyo? Ang pagsabog ni Laon? Parang hindi na kayo nasanay. Normal lang na magkaroon ng aktibidad ng bulkan. Sa tagal nating naninirahan, ni minsan ba may napahamak? Wala naman Sa ngayon, Edong, wala pa napapahamak. Dahil ang mga pagsabog na nangyayari, hindi kasing lala ng mga nauna. Pero sa oras na malayo nang dumating ang sinasabi mong sakuna, Timoy. Magtiwala ka lang. Hanggat nasa lugar ang mutya ng bulkan, wala kang dapat ikatakot. Yan ka na naman sa mga mutya mo. Paano magkakaroon ng mutya sa gitna ng bulkan? Oo nga, tay. Dati nyo pa sinasabi sa amin yung tungkol sa mutya ng bulkan na yan. Paano po ba kasi napunta yung mutya sa loob ng bulkan? Ang totoo, hindi rin malinaw kung paano itong napunta sa gitna ng bulkan. Pero alam kong totoo ang kwento ng mutya. Ayon sa mga kalulololohan ko, ang mutyang iyon ang pumipigil sa mga sakunang nangyayari dito sa paligid ng bulkan. At sa oras na galawin ito o tangkang kunin, siguradong mawawala sa mapa ang buong kapuluan. Alamat na naman, tay. Ay nako, alam ko magaling kang manggagamot pero hindi naman ibig sabihin nun mapapaniwala mo ako sa mga kwento na gaya ng mutya sa gitna ng bulkan. Mahirap paniwalaan kung hindi mo nasaksihan, Tiago. Pero isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi umalis ang ating mga ninuno sa lugar na ito. Maniwala ka o hindi, ang lahi natin ang tagapangalaga ng mutyang iyon. Ay nako, tay. Ang mabuti pa po, magpahinga ka na, pagod lang yan. Tutulungan ko muna si Omeng sa mga kambing. Pinunta ni Tiago ang kapatid. Naiwan ang dalawang matanda na nag-uusap. Simula mga bata tayo, yan na ang bukang bibig mo, Edong.
Naintriga na tuloy ako tungkol sa mutya na yan. Ano ba talaga ang nangyari? At kung totoo man ang mutya ay nasa gitna ng bulkan, paano napunta? Isang diwata ang nag-alay ng sariling buhay upang payapain ang galit na bathala ng bulkan. At ayon sa aking mga ninuno, ang diwatang yon ang naging mutya. Nakita mo na ba ang mutyang yon? Bakit parang siguradong sigurado ka tungkol sa kwento mo? Hindi lang basta kwento ang tungkol sa mutya, dahil nakita ko na ito. Minsan sa loob ng 10 taon, lumalabas ang mutya sa bunganga ng bulkan. Nag-iikot sa paligid, naghahanap ng taong mangangalaga sa kanya. Hindi ba sa oras na kunin ang mutya, mag-aalboroto uli ang bulkan? Tama ka, kung ito ay sapilitang kukunin. Ngunit kung kusa niyang ipagkakalob ang sarili sa napiling tao, walang mangyayaring masama. Ano bang magagawa ng mutya? Nagagawa nitong utusan ng elemento ng apoy. Kalintulad ito ng mutya ng San Telmo, ngunit mas makapangyarihan dahil sa oras na mahawakan ito ng maling tao, matutupok pati ang kaluluwa ng taong hahawak. Kung totoo man ang sinasabi mo tungkol sa mutya na yan, nakakakilabot ang taglay nitong kapangyarihan. Teka, paano naman kung sa mabuting kamay napunta ang mutya? Nagbibigay ito ng proteksyon at kakayahan sa taong pinili na gamitin ang elemento ng apoy. Kapalit nun, magiging tagapangalaga ng buong kapaligiran ng taong napili. Hindi rin pala biro ang magtanga ng mutya, no? Bueno, naparito ako kasi masakit yung likod ko eh. Baka pwedeng hilutin mo muna. Bakit naman hindi? Nandito ka na eh. Ala sige, dumapa ka dyan. Makikita ang dalawang matanda sa kinaroroonan ni Tiago at ng kapatid nito. Manong, napapansin ko lang napapadalas yung pagpunta ni Mang Timoy dito . Ano bang pinag-uusapan ng mga yan? Di mga usaping pang matanda, Omel. Kaya mo sila, buti nga yun eh. Hindi niya na niyayaya lumabas si tatay ng ganitong oras. Nagtataka lang din kasi ko. Ewan ko lang kung napapansin mo . Pero sa tuwing nagpupunta si Mang Timoy dito, ilang araw lang ang lilipas, may mangyayaring hindi maganda. Uy, yung bunganga mo. Mamaya marinig ka ng matanda eh. Baka isipin nun sinasabi mong malas siya. Pasensya na, Manong. Pero hindi nga, yun kasi talaga yung napapansin ko. Nung nakaraang buwan, hindi ba? Pumunta siya dito. Tapos 2 araw lang ang nakalipas, may dumating na bagyo. Nagkataon lang siguro. At saka bago pa pumunta dito si Mang Timoy, masama na ang panahon . Ikaw, huwag kang mag-isip ng masama sa mga matatanda. Pasensya na, hindi na mauulit, Manong. Tapos na pala ako magpakain ng mga baboy. Doon naman tayo sa kulungan ng mga kambing. Kanina patakbo ng takbo yung mga yun eh. Napapansin ko nga eh. Bakit kaya balisa ang mga yan? Baka dahil sa lindol kanina. Tapos sumusok pa silaon. Kahit ako kinakabahan eh. Matagal nang nangyayari ang ganyan, Omel. Hindi naman nababalisa ng gusto mga alaga natin. Iba yung reaksyon nila ngayon eh. Parang may kinakatakutan. Hayaan mo na. Baka nagulat lang sila kanina. Tara, tulungan mo na lang ako ipasok sila sa kubo. Habang nagtatrabaho ang magkapatid, muli na namang narinig ni Tiago ang ugong mula sa bulkan. Tinanong nito ang kapatid. Laking gulat ng binata dahil wala itong narinig. Omel, narinig mo? Ang alin, Manong? Parang umuungol yung bulkan . Baka tiyan mo lang yan. Bilisan mo na, Manong. Nagugutom na din ako eh. Puro ka namang kalokohan. Kanina habang nasa taniman ako, narinig ko rin eh. Parang umuungol na aso yung tunog. Sigurado ako nasa bunganga ng bulkan na yun nang gagaling eh. Wala talaga ako naririnig, Manong, kung ano yun. Siguro nga mula sa bulkan. Ay nako, pero baka imahinasyon ko lang. Halika na,
Itali mo na yung pintuan para hindi makalabas yung mga kambing. Binaliwala ni Tiago ang mga narinig sa pag-aakalang wala lang ito. Pumasok sa tahanan ang magkapatid at kumain ng hapunan. Wala namang gagawin ng gabing iyon, kaya naisipan ni Tiago na matulog ng maaga dahil madaling araw pa lang ay babangon na ito para magtrabaho sa bukid. Habang nakaiga, napansin ng binata ang biglaang pagtahimik ng kapaligiran. Nawala ang huni ng mga kulisap, maging ang mahinang kaluskos ng dahon ng mga puno huminto sa paggalaw. Nakaramdam ng pagtawag ng kalikasan si Tiago, kaya naman lumabas ito ng tahanan upang makapagbawas. Kaso nga lang hindi pa man ito nangangalahati sa ginagawa. Napatingin ang binata sa kalangitan, partikular sa bandang bunganga ng bulkan. Nakita ang maliit na liwanag na tila lumilipad palabas dito. Pinagmasdang mabuti ni Tiago ang andap-andap na ilaw para masigurado kung ano ito. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil nang bumaba ito sa talahiban, biglang nagningas ang paligid. Lumikha ng malaking sunog sa bandang paanan ng bulkan. Hindi kalayuan sa lugar na yon ng kanilang taniman, kaya dali-dali nitong ginising si Umel upang magpasama papunta roon. Umel! Umel, gumising ka muna! May sunog sa talayban. Baka maabot yung mga patatas natin, samahan mo ko! Ano ba yan, Manong? Gabing-gabi na. Paano naman ako Hindi na ituloy ni Umel ang sasabihin. Nakita nitong nagliliwanag na ang paligid ng paanan ng bulkan. Dali-daling tumakbo palabas ng tahanan ng binata at dinampot ang pala at balde. Nagpunta ang mga ito sa taniman. Nakahinga ng maluwag si Tiago dahil nagawa nilang makarating bago pa man tuluyang maabot ang kanilang taniman. Dito, gagawa tayo ng kanal dito. Papadaluyin natin ang tubig kanal nang sa ganun maarangan natin ang pagkalat ng apoy papunta sa mga taniman. Nagawang tapusin ng dalawang binata ang gawain. Naagapan ang pagkalat ng apoy. Naunang umuwi si Umel dahil may pasok pa ito kinabukasan. Nagpaiwan sa taniman si Tiago upang siguraduhin na ligtas ang kanilang taniman. Bago umuwi, hating gabi na ng mga oras na yon, naapula na din ang apoy. Bagaman sa ibang bahagi ay patuloy pa ring nilalamon ng sunog ang mga talahib. Hindi na nag-alala si Tiago dahil malayo naman ito sa mga bahay at iba pang taniman. Nagpa siya ang binatang umuwi. Nang palis na ito, nakita ang isang maliit na butil ng liwanag na tila gumagapang papunta sa kanyang kinakatayuan. Inilapag ni Tiago ang dalang timba. Nilapitan ito. Huminto ang butil sa liwanag ng kanyang paanan. Akmang kukunin sana gamit ang pala, bigla itong tumalon at dumikit sa kanyang dibdib. Napasigaw ang binata dahil sa gulat. Naramdaman nito, unti-unting umiinit ang parte ng katawan kung saan dumikit ang butil. Pilit tinatanggal ng binata ang kanyang damit dahil natutupok na ito. Nagpagulong-gulong si Tiago para maapula ang apoy sa kanyang katawan. Ngunit kahit anong gawin ng binata, hindi ito namamatay. Sa sobrang takot na baka masunog, dali-dali itong tumakbo. Pumunta sa pinagkukunan nila ng tubig at nilublob ang sarili. Sa kasamaang palad, nadulas ang paa nito sa bato, dahilan para bumagsak at mawala ng malay. Nagising ang binata dahil sa sobrang init. Maraan itong bumangon at sinasapo ang ulo. Tinignan ang mga kamay. Nagpasalamat ang binata dahil walang natamong pinsala. Naalala nito ang nangyari. Dali-daling tinignan ang dibdib. Nakita nito ang bakas ng paso. Ngunit nagtataka ang binata kung ano ang bagay na dumikit sa kanya. Tumayo si Tiago
Inilibot ang tingin sa paligid. Napagtanto ng binata na nasa kalagitnaan siya ng nasusunog na talayban. Patuloy na nagniningas ang apoy na nakapalibot sa kanya. Nagulat ito nang biglang may magsalita. Magandang gabi sa'yo, binata. Pasensya ka na sa abala. Natakot ka ba? Sinong hindi matatakot kapag nakita mong natutupok na yung katawan mo? Teka, sino ka ba? Ano ginagawa mo dito? Nandito ka pa rin sa paanan ng bulkan. Ang pangalan ko ay Urbano. Mukhang malalayang paso mo sa dibdib. Maaari ko bang tignan? Biglang nawala ang matanda sa kinaupuan. Nang lumitaw ito, nasa harap na ng binata. Nakatutok ang daliri sa bahaging dinikitan ng butil ng liwanag. Biglang napasigaw si Tiago dahil naramdaman nito na dumadaloy ang init mula sa bahagi ng dibdib papunta sa kanyang mga braso. Kumalma ka lang. Walang mangyayaring masama sa'yo. Maswerte ka. Dahil sa lahat ng mga taong nandito, ikaw ang napili ng mutya ng bulkan bilang bagong tagapangalaga. Ano bang sinasabi mo, tanda? Taga saan ka ba? Kung wala kang sasabing matino, aalis na ako. Sinabing kumalma ka. Makinig. Hayaan mo kong magkwento. Tinamaan ka ng butil ng liwanag, hindi ba? Tama ka. Ano ba yun? Parang nakadikit yata sa balat ko eh. Ang butil ng liwanag na dumikit sa'yo ay ang mutya ng bulkan. Alam ko ang magiging reaksyon mo. Dahil ikaw ang tipong hindi naniniwala sa mga ganong bagay. Ngunit ngayon, nasa harapan mo ang katotohanan. Ang kailangan mo na lang gawin, pakinggang mabuti ang sasabihin ko nang maliwanagan ang isipan mo. Walang nagawa ang binata dahil alam niya na hindi rin ito may iwasan. Pilit pinapakalma ni Tiago ang sarili. Naupo ito sa harapan ng matanda. Hinayaan siyang magkwento. Ulitin ko, ang pangalan ko ay Urbano. Ako ang kinakatawang gabay ng mutyang iyan. Kilala ko ng mga tao sa lugar na ito bilang Urbanong Buktot. Para sa kanila, isa lang akong alamat. Kwentong ipinapangtakot sa mga bata para wag lumabas ng tahanan. Ngunit ngayon, eto ko sa iyong harapan. Buhay at pumapalag pa. Nagulat si Tiago dahil minsan niya nang narinig ang pangalan ng matanda. Hindi nito inakalang totoo pala ang kwento tungkol sa isang matandang kuba na nagbabantay sa bulkan. Kung ganun, anong ginagawa ko dito? Ikaw ang tatanungin ko. Anong ginagawa mo dito? Pambihira. Ako yung dapat magtanong eh. Bakit binabalik mo sa akin, Manong? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ano ang dahilan kung bakit ka nabubuhay? Alam mo ba? Biglang natigilan si Tiago sa tanong ng matanda. Sa tanang buhay nito, hindi man lang naisip ng binata ang dahilan kung bakit siya isinilang sa mundo. Sa totoo lang, Manong, yan nga din yung tanong ko eh. Siguradong may dahilan kung bakit tayo sinilang sa mundo. Pero ang tanong ko sa sarili, ano? Alam mo, iho, bawat isa sa atin ay binigyan ng katungkulan bago pa man tayo ibaba sa lupa sa pamamagitan ng pagsilang. Sanggol ka pa lang, nakaplano na ang magiging buhay mo. Kung binigyan ka man ng hindi magandang kapalaran, yon ay paghahanda para sa iyong tadhana. Ano daw? Masyado namang malalim yung pagpapaliwanag mo, Manong. Pwede bang sabihin nyo na lang sa akin ng direkta kung ano man yung dahilan bakit ako nandito? Masyado kang atat. Sabihin mo sa akin,
Ano ba ang gusto mong marinig, Tiago? Nagulat ang binata dahil alam nito ang kanyang pangalan. Oh, paano mo nalaman yung pangalan ko? Ngayon lang tayo nagkita. Kaya ng sinabi ko sa'yo, matagal na panahon na akong nabubuhay. Sinusubaybayan ng bawat galaw ng mga tao upang hanapin kung sino talaga ang karapat dapat na tagapangalaga. Sa kasamaang palad, sa loob ng mahigit 5 dekada, ngayon ko pa lang siya nasumpungan. Sandali lang. Ako ba yung tinutukoy mo? May iba ba akong kausap? Bakit ako? Bakit nga ba ikaw? Tumawa ng malakas ang matanda at bigla itong nawala. Matapos ay unti-unting humupa ang apoy. Narinig ni Tiago ang boses ng kapatid. Muling nawalan ng malay ang binata. Nang dumilat ito ay nakita na si Umel. Anong nangyari? Nasaan ako? Nandito ko pa rin sa taniman. Ikaw nga ang dapat kong tanungin eh. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit wala kang pang itaas? At saka, saan mo nakuha yung paso sa dibdib mo? Hindi ko alam. Tinamaan yata ako ng mainit na bato eh. Mukhang malalaya, halika na umuwi na tayo. Nang magamot ni tata yung paso mo. Pagdating sa tahanan, tinignan ni Mang Edong ang sugat ng binata. Nagtaka ito dahil may kung anong matigas na bagay ang bumaon sa dibdib ni Tiago. Sigurado ka bang mainit na batong tumama sa'yo? Yun po yung nakita ko, tay. Meron po ba kayong ibang hinala? Batay sa nakikita ko, parang sinadyang ibaon ng kung anong bagay sa dibdib mo. Ilang beses na ako nagsasagawa ng pagbabaon ng mutya. Ito ang nagiging itsura. Matapos kong ilagay sa ilalim ng balatang pinapabaon ng may tangan. Pinapaso ko yan para mas mabilis ang paghilom ng sugat. Tatay naman, alam niyong kalokohan sa akin yung mga ganyang bagay eh. Bakit ko naman gugustuhin magpabaon ng kung ano sa katawan ko? Yan nga din ang ipinagtataka ko. At saka sino namang gagawa nun? Ako lang naman ang may alam kung paano ito gawin ng tama. Kaya mo na, tay. Tatapalan ko na lang ng gamot. Gagaling naman siguro yan ilang araw. Isa pa, hindi naman nakakasagabal sa trabaho ko eh. Ikaw ang bahala. O siya, linisin natin ang sugat nang malagyan ng gamot. Matapos linisin, tinakpan ito ni Mang Edong ng malinis na benda. Kinabukasan, sa kabila ng natamong pinsala, nagpunta pa rin si Tiago sa taniman upang ipagpatuloy ang trabaho. Habang nagtatanggal ng damo, napansin nito ang isang matandang babaeng aaligid-aligid. Nakatitig lang ito sa kanya habang panay-paling ang ulo. Hindi rin mapakali ang mga mata. Nang titigan siya ng diretsyo ng binata, bigla itong kumaripas ng takbo. Oh, ano problema ng matandang yun? Wika ni Tiago sa sarili habang nagkakamot ng ulo. Pagsapit ng hapon habang papauwi, muli niya itong nakita. Sa pagkakataong iyon, lumapit sa kanya ang matanda habang nakangisi. May kung anong ibinubulong. Hindi na lang ito pinansin ni Tiago sa pag-aakalang nasisiraan lang ng ulo ang matanda. Ngunit ang ipinagtataka nito, ni minsan hindi pa niya ito nasaksihan sa kanilang baryo. Ilang araw ang nakalipas, anihan na ng patatas. Maraming tao ang nakitulong kay Tiago dahil napakalawak ng taniman. Hindi kakayanin ng binatang mag-isa ang pag-aani. Naging ugali na rin ng mga tao dito na tumulong sa kanilang kapwa sa tuwing may sasapit na anihan ng mga palay. Habang nagsisilid sa sako,
nagtitimbang ng mga naaning patatas. Muli na namang nakita ni Tiago ang matandang babae. Kasama niya sa kubo ang ama na siyang naglilista ng ilang kilo ang naani. Tay, kilala mo ba yung matandang yun? Nag-angat ng tingin si Mang Edong at umiling. Hindi. Ngayon ko lang nakita yung matandang yan. Bakit? Wala naman. Nung nakaraang araw ko pa napapansin Nakita ko rin po dito. Tapos nang sumunod naman, nakasalubong ko habang pauwi. Sa wari ko tay, parang sira yung utak ng matandang yan. Siguro nga. Batay sa kanyang pananamit at mga... Hindi na ituloy ni Mang Edong ang sasabihin. Napansin ang medalyon na suot ng matanda. Bakit tay? Anong problema? Ang medalyon na suot ng matandang yan, pagmamay-ari ng iyong ina. Sabihin mo sa akin, Tiago, anong ginawa mo sa kanya? Wala naman po tay. Bakit po? Ang matandang yan, walang iba kung hindi si Bikay. Kilalang aswang at mambabarang. Sigurado ka bang wala kang ginawa sa kanya? Wala talaga tay. Nagulat na lang ako na makasalubong ko siya. Nakangiti ng nakakaloko. Pero hindi ko lang pinansin. Alam ko may diferensya sa pag-iisip ang matandang yan Gaya ng sinabi ko, isang mambabarang at bantog na aswang si Bikay. Nakatira malapit sa sitio ng Biyak na Bato. Sa kabilang bahagi ng bundok, siya ang dahilan ng pagkamatay ng iyong ina. Seryoso ka ba tay? Akala ko ba namatay si nanay sa sakit sa puso? Namatay dahil sa barang ang iyong ina at si Bikay ang may gawa nun. Paano ka nakakasiguro tay? Magaling na paltera ang iyong ina. Maliban pa doon, isa din siyang kilalang si Rohana. Maraming manggagamot ang naiinggit sa kanya dahil sa angking husay sa panggagamot at pagpapanak ng mga kababaihan sa ating baryo. Ano pong kinalaman ng Bikay na yan sa kamatayan ni nanay? Nakabangga ng iyong inang aswang na yan nang minsang magpaanak siya sa kabilang baryo. Hindi kinaya ni Bikay ang lakas ng nanay mo, kaya napilitan itong umatras. Inakala naming hindi siya babalik, pero ginantihan niya ang iyong ina sa paraang hindi namin inaasahan. Kaunting pagbabalik tanaw sa kwento ng nanay ni Tiago. Kakasilang pa lang ni Omel ng mga sandaling iyon. Nangihina pa mula sa panganak ang nanay ni Tiago na si Aling Isabel. Nang mga sandaling ito, nasa 3 taong gulang pa lamang ang binata. Hindi malinaw kay Tiago ang nangyari dahil wala pa itong muwang. Ayon kay Mang Edong, nagpapahinga ang asawa nito habang pinapasuso ang anak. Nang biglang kumalampag ang bubong ng tahanan. Tumayo si Mang Edong at kinuha si Tiago na noon ay natutulog sa kabilang silid. Medyo nahirapan ang Ginoo sa pagbuhat sa anak. May katabaan ito nung bata pa. Pagbalik sa silid kung nasaan ang mag-ina, laking gulat ni Mang Edong nang makita ang isang nilalang nakahawig ng butiki. May mahabang buntot at nakalawit ang dila. Nakatayo sa ibabaw ng kama habang hawak-hawak ang sanggol. Nakapalupot sa leeg ni Aling Isabel ang dila ng nilalang habang nakatitig ng masakit kay Mang Edong. Bitawan mo ang anak ko, impakto ka! Dali-dali nitong inilapag si Tiago sa sahig. Kumuha ng buntot pagi. Hinagupit ang nilalang, dahilan para maihagis ang sanggol. Dali-daling sinalo ni Mang Edong ang bata, ngunit sa kasamaang palad. Hindi nito naagapan ng asawa. Ginilitan ng leeg ng nilalang gamit ang matalas na kuko. Mabilis na lumabas ng bahay ang nilalang. Bago tuluyang makalayo ay nag-iwan ng mensahe. Yan ang babala ni Bikay. Sa susunod na makialam pa kayo sa kanyang mga gawain, wala na akong ititira sa inyo.
Simula ng araw na yon, hindi na muling nakita ni Mang Edong ang nilalang. Nabalot ng kalungkutan ang tahanan ng mag-anak. Ngunit hindi ito naging dahilan para huminto ang Ginoo sa kanyang ginagawa. Nagpatuloy sa panggagamot si Edong hanggang sa magkaisip na ang dalawang anak. Nagpasya ito na wag nang sabihin sa dalawa ang totoong nangyari para sa ikakapayapa ng kanyang isipan. Hindi na rin hinangad ni Mang Edong na magiganti dahil sa loob ng matagal na panahon, hindi nagpakita ang aswang na pumatay sa kanyang asawa. Balik tayo sa kasalukuyan. Ang akala ko hindi na babalik ang aswang na yon, kaya hinayaan ko na lang. Kaso lang ngayon, mukhang manggugulo na naman siya. Tay, anong pakay niyan? Yan ang hindi ko alam, Tiago. Mag-iingat kayo ng kapatid mo. Wala tayong alam kung ano ang dahilan ni Bikay sa kanyang pagbabalik. Pag-uusap ng mag-ama. Gabi na nang matapos silang anihin ng mga patatas. Kinakailangan pa itong patuyuin bago isilid sa sako, dalhin sa pamilihan para hindi tumubo. Mauna na ako sa bahay. Papapuntahin ko si Omel dito para may kasama ka sa pagbabantay. Sabado naman bukas, magpatulong ka sa kanya sa pagbibilad ng mga patatas. Sandaling oras lang naman yan. Ang importante lang, matuyo ang mga yan bago isilid sa sako. Sige po tay, ako nang bahala. Padalhan niyo na lang ako ng hapunan kay Omel. Agad lumakad si Mang Edong. Naiwan si Tiago at ilang kabataang naninimot ng mga patatas na naiwan sa taniman. Maliwanag ang buwan ng mga sandaling iyon, kaya patuloy ang mga tao sa pagsisimot ng mga natirang pananim. Dinala ng mga ito ang naipong patatas sa kubo ng binata. Kaso nga lang ibinigay na lang ito ni Tiago sa kanila bilang pasasalamat sa tulong. Nang matapos umuwi na ang mga ito, naiwang mag-isa si Tiago sa kubo habang inaantay ang pagdating ng kapatid. Nahiga siya sa duyan na gawa sa lambat. Nagpa siyang maidlip sandali. Ngunit hindi pa man nakakapikit. Napansin niya na may naglalakad sa taniman. Inakala niyang isa ito sa mga batang naninimot, kaya sinabihan niya na umuwi na. Bata, umuwi ka na, gabi no. Bukas na kayo bumalik. Madilim no. Wala ka na makikita dyan. Hindi ito nagsalita. Sa halip nagpatuloy sa paglalakad papunta sa kubo. Dito na tumayo si Tiago at nilapitan ng tao. Nanlaki ang mata ng binata nang makita ang naglalakad. Walang iba kung hindi ang matanda, si Aling Bikay. Ibigay mo sa akin ang mutya. Napatras ang binata. Nahawakan nito ang pala na nakasandal sa haligi ng kubo. Huwag kang lalapit kung ayaw mong hampasin kita. Hindi ako natatakot sa bala. Ibigay mo sa akin ang mutya. Kung hindi mo namang kayang gamitin. Ha? Ano mo tsabay sinasabi mo? Magdang magmangmangan. Dahil nakabaon nito sa iyong dibdib. Hinawakan ng binata ang sugat. Naramdaman nito ang bagyang pag-init ng dibdib. Paano mong nalaman na mutya to? Wag ka ng puro tanong. Ibigay mo sa akin ang mutya. Kung hindi, kukunin ko sa iyo ng sapilitan. Hindi mo yun magugustuhan. Subukan mong lumapit. Baliw ka, matanda ka. Hindi ako nagbibiro. Ihahambalos ko talaga sa iyo yung hawak kong pala. Hindi nagpatinag ang aswang. Sa halip ay nagpatuloy ito sa paglalakad habang inaabot ang dibdib ng binata. Sa takot ni Tiago, hinampas niya ito ng pala sa ulo. Laking gulat ng binata dahil pumaling lang ito na parang walang nangyari.
uubra sa akin ng pala, ibigay mo sa akin ang mutya kung ayaw mo masaktan. Ang kulit mo ah. Hindi ko nga alam kung anong sinasabi mo. Kung nasa akin man ang mutya, hindi ko rin to ibibigay sa'yo. Itinulak ni Tiago ang matanda. Dali-daling tumakbo palayo. Habang tumatakas, narinig nito ang boses ng matandang si Urbano. Hoy, bakit ka tumatakbo? Anong klaseng tanong yan, tanda? Hindi mo ba nakita kung anong nangyari sa likod ko? Hawak mo ang kapangyarihan ng mutya. Bakit hindi ka lumaban? Lumaban? Aswang yun eh. Paano ko lalaban? Subukan mong huminto. Isipin mo ang nangyari nung araw na dumikit sa'yo ang mutya. Huminto ang binata. Muli nitong naalala ang mainit na kapaligiran. Nagliyab ang mga nabunot na patatas. Nakapaikot ito sa kanilang dalawa ni Bikay. Yan, sinasabi mong wala sa'yo ang mutya. Masamang magsinungaling bata. Kaya ibigay mo sa akin yan. Hindi mo to makukuha! Ikinumpas ng binata ang kamay. Laking gulat nito nang biglang magliyab ang katawan ni Bikay. Nagpagulong-gulong ang matanda habang pilit na pinapatay ang apoy. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi na aapula ang sunog. Hindi mamamatay ang apoy na yan hanggat hindi mo ito inuutusan. Mananatili itong nagliliyab, Tiago, hanggat nais mo. Siguro mas makakabuti. Hayaan ko na lang na matupok yung aswang na yan. Total matanda na rin yan eh. Pinagmasdan ni Tiago na matupok ang matanda hanggang sa maging abo ang katawan. Ilang sandali pa dumating na si Umel. Nagulat ito dahil nasusunog ang mga dahon at puno ng patatas. Basa pa mga yan, Manong ah. Bakit mo sinindihan? Wala. Para wala na akong gagawin sa susunod na araw. Dala mo yung pagkain ko? Oo, Manong, pinadala ni tatay. Tara, kain ka muna. Walang muwang si Umel sa nangyayari. Minabuti ni Tiago na wag sabihin sa kapatid na nakapatay siya ng aswang. Ito ang naging simula ng pagbabago ng buhay ni Tiago. Sunod-sunod na kababalaghan ang nasaksiyan ng bata, lalo na sa tuwing magtatrabaho sa bukid. Nakakakita ng mga nilalang si Tiago na hindi nakikita ng pangkaraniwang mata. Sa pagdaan ng panahon, nakasanayan na lang ni Tiago ang ganong pangyayari. Tinanggap ng binata ang katotohanan na bahagi ito ng kanyang buhay. Pilit pa ring itinatago ng binata ang totoo sa ama at kapatid dahil ayaw niyang madamay ang mga ito sa nangyayari. Hindi nagtatapos kay Bikay ang iyong makakalaban na aswang. Marami silang nagdanais na makuha ang mutya. Noon hindi nila magawang lapitan dahil pinangangalagaan ito ng diwata ng bulkan. Ngunit ngayon, ikaw na ang tagapangalaga nito. Nauunawaan ko na po ang tungkulin ko. Nakasalalay sa akin ang kaligtasan ng mutya. Ganon din ang kapaligiran. Mahirap pero masaya. Alam kong isinilang ako para dito. Mabuti naman at tanggap mo na sa sarili mo ang nangyayari. Umanda ka dahil gaya ng sinabi ko, maraming pagsubok ang darating sa'yo. Pag-uusap ni Tiago at Urbano. Laging sumasangguni ang binata sa ermitanyo dahil wala itong alam tungkol sa tangang mutya. Wala ring alam ang kanyang ama sa mga nangyayari. Ngunit kagaya ng lahat ng lihim, hindi nagtagal ay nabunyag ito. Nang minsang nagpapakain ng mga alaga si Umel. Nakaupo lang si Tiago sa lilim ng puno at nagpapahinga. Nang mapansin ito, may kung anong sumusunod sa kapatid. Tinignan niya itong mabuti. Naaninag ang nilalang. Isang tikbalang. Tumayo si Tiago at nilapitan ang kapatid.
O Manong, akala ko ba pagod ka? Ako nang bahala dito. Magpahinga ka na lang muna. Kaya ko pa. Inupo ko lang sandali. Amin na, tulungan kita. Nilapitan niya ang kapatid para maiwasan ang anumang kapamakan. Ngunit kahit naroon ang binata, hindi pa rin napigilan ang nilalang na salakayin ang nakababatang kapatid. Nagulat si Tiago nang marinig ang malakas na yabag ng paa papunta sa kanila. Nang humarap, isang malakas sa sipa sa dibdib ang tinanggap ng binata mula sa tikbalang. Nagtaka si Umel kung bakit tumalsik ang nakakatandang kapatid. Ano nangyayari sa'yo? Bakit ka tumalsik? Tumakbo ka, Umel! Lumayo ka dito! Wika ni Tiago. Ngunit hindi maunawaan ng kapatid ang sinasabi nito. Bakit Manong? Ano bang nangyayari? Dali-daling tumayo si Tiago at tinulak ang kapatid. Dahil nakita nito, papasugod na naman ang tikbalang. Kinuha ng binata ang palakol na nakasandal sa sulok. Sinalubong niya ito. Huwag kang makialam. Hindi ka hawang pakay ko. Pasensya na, pero hindi ko rin papayagan. Naggalawin mo ang kapatid ko ng walang dahilan. Walang dahilan. Sinira ng kapatid mo ang aming tirahan. Itinumba nila ang patay na puno sa liwasan ng baryo. Itinulak ni Tiago ang tikbalang at tinignan ng kapatid. Hindi naririnig ni Umel ang sinasabi ng tikbalang, kaya si Tiago ang nagtanong sa kanya. Umel, may patay na puno ba kayo na tinumba? Natigilan ang kapatid. Naalala ang ginawa nila ng mga kaibigan. Meron. Naalala ko may tinumba kaming patay na puno. Ang sabi sa akin ng matanda, may nakatira daw na engkanto dun eh. Siya na mismo ang sumagot sa katanungan mo. Ngayon sabihin mo sa akin, kung wala akong dahilan na saktan ng binatang yan, hindi kita masisisi. Pero hindi ko rin hahayaan na saktan mo ang kapatid ko. Nakatayo ka sa bakuran ko. Kaya hanggat kaya ko magpasensya, umalis ka na. Wala akong kinikilalang dome. Kailangan pagbayaran ng kapatid mo ang kanyang kasalanan. Subukan mong galawin yung kapatid ko. Hindi kita sasantuin. Huwag mo sabihin na hawak mo ang mutya ng bulkan. Hindi ako natatakot. Pwes, tignan natin. Sinugod ng tikbalang ang binata. Sinalubong naman ito ni Tiago. Hindi makalapit ang tikbalang dahil biglang nagliparan ng apoy sa katawan nito. Nagulat si Umel nang makitang nag-aapoy ng katawan ng nakakatandang kapatid. Patuloy na nakipagsagupan si Tiago hanggang sa mapasuko nito ang tikbalang. Tama na. Totoo nga ang sinabi nila. Walang makakatalo sa taong may tanga ng mutya mula sa bulkan. Ngunit hinihiling ko sa iyo na sana maging patas ka sa paghusga. Hindi lang tao ang kailangan mong protektahan, kundi pati ang mga engkanto na umaasa sa kapangyarihan ng mutya. Ako nang bahalang magdisiplina sa kapatid ko. Umalis ka na dito. Huwag ka nang babalik. Kalimutan mong nangyari ang kaganapang ito. Panghahawakan ko ang sinabi mo. Naway matutunan ng kapatid mo ang aral ng kalikasan. Dali-daling tumakbo ang nilalang. Nang makalayo ito, saka naman kinausap ni Tiago si Umel. Hindi ka ba nag-iisip, Umel? Bakit mo tinumba yung patay na puno? Ano bang ginawa nun sa'yo? Napagkatuwaan lang namin, Manong. Hindi ko po kasi alam na may nakatira dun eh. Pasensya na po kayo. Hindi ka sa akin dapat tumingi ng tawad, kundi sa mga nilalang na nasaktan mo.
Opo, Manong. Gagawin ko po. Sinunod ni Omel ang sinabi ng nakakatandang kapatid. Simula noon, hindi na muling nagpakita ang tikbalang ng mga sumunod na araw. Habang nagpapagamot ang ama, nagpasya si Tiago na manood. Isang batang ginagambala ng kapre ang pasyente. Nahihirapan si Mang Edong na hulihin ang nilalang dahil masyado itong malakas. Hindi na sana magsasalita ang binata, ngunit dumating si Omel. Biglang tinanong si Tiago. Manong, hindi ba kaya mo makipag-usap sa mga engkanto? Bakit hindi mo subukan makipag-usap sa nakasapi dyan sa bata? Napalingon si Mang Edong nang marinig ang sinabi ni Omel. Anong sinabi mo, Omel? Tiago, anong ibig sabihin ng kapatid mo? Yang bunganga mo talaga kahit kailan, Omel. Wala po, tatay. Nagbibiro lang si Omel. Hindi po ako nagbibiro, tay. Totoo, meron siyang kakayahan makipag-usap sa mga engkanto. Nagliliyab nga po yung katawan niyan eh. Omel, manahimik ka. Kung totoo ang sinasabi ni Omel, ano ang kinakatakot mo? Kailangan ko ng tulong ng isang taong may kakayahang makipag-usap sa mga engkanto. Dahil isang kapre ang nakasapi sa katawan ng batang to. Buhay niya nakasalalay. Napaisip si Tiago sa sinabi ng ama. Tumayo ito at lumapit kay Mang Edong. Anong gagawin ko? Ilagay mo sa noon ng bata ang palad mo. Sundan mo ang sasabihin ko. Nag-usal na mga dasal si Mang Edong. Sinundan naman ito ni Tiago. Maya-maya ay biglang nangisay ang katawan ng bata. Akmang tatanggalin ni Tiago ang kamay sa noo ng paslit. Ngunit hinawakan ito ni Mang Edong. Wag na wag mong tatanggalin ang kamay mo kung ayaw mong maligaw sa katawan ng iba ang kapre. Wika ng matanda. Ilang sandali lang huminahon ang paslit. Nag-angat ng tingin sabay ngiti ng nakakaloko. Ang tagapangalaga ng mutya sa gitna ng bulkan. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ng nilalang na nakasapi sa katawan ng paslit. Nagulat ang mga magulang nito dahil malaki ang boses ng pasyente. Tay, anong gagawin ko? Kausapin mo siya nang hindi inaalis ang kamay mo sa noo ng bata. Nasa ibang lugar ang kapreng yan. Tanging diwa niya lang ang nakakulong sa katawan ng bata. Magsalita ka. Anong kailangan mo sa batang to? Ako? Wala naman. Gusto ko lang makipaglaro. Alam mo bang nanganganib yung buhay ng batang to dahil sa ginagawa mo? Wala akong pakialam kung manganib ang buhay niya. Hindi rin niyo alintana ang aming mga buhay sa tuwing sisirain ng mga gaya niyo ang kapaligiran. Alam niyong tirahan namin ang kabundukan, ngunit anong ginagawa niyo? Napatingin si Tiago sa ama. Napailing na lang ito. Makipagkasundo ka sa kanya, Tiago. Hanggat maaari magpakumbaba ka. Tayong may kasalanan. Huminga ng malalim ang binata. Muling kinausap ang nilalang. Kung ganon, ano ang maaari naming gawin para bitawan mo ang batang ito? Sa palagay ko, wala kayong magagawa. Hindi ko bibitawan ang batang ito. Siya ang kabayaran ng kasalanan ng kanyang ama. Sa pagkakataong ito, mukhang wala ng silbi ang pakikipag-usap. Malakas ang kapring yan. Hindi ko siya madadaig sa kumbate espiritual. Bakit hindi ko subukan na harapin ang nilalang na yan? Nababaliw ka na ba, Tiago? Ano naman sa tingin mo magagawa ng kagaya mo? Kaya mo lang makipag-usap sa kanila, pero hindi mo magagawang sakta ng isang elemento. Diyan ka nagkakamali, tay. Turuan niyo ko kung paanong matutunton ng kinaroroonan ng isang yan.
Sigurado ka ba? Mapapahamak ka lang, Tiago. Sinasabi ko sa'yo. Magtiwala ka lang, Tay. Akong bahala. Nag-usal ng mga dasal si Mang Edong. Inihip ito sa bata. Matapos nakita ni Tiago kung saan nananahan ang kapre. Ako nang bahala dito. Siguraduhin mo lang na makakauwi ka ng buhay, Tiago. Gaya ng sinabi ko sa'yo, magtiwala ka lang po, Tay. Ako nang bahala. Dali-daling tumakbo ang binata papunta sa kabundukan. Narating nito ang malaking puno ng balete na sa kalagitnaan ng malawak na kapatagan. Papalapit pa lang ang binata, nakita na nito ang mga nilalang na nagtitipon sa paligid. Muling narinig ni Tiago ang boses si Tandang Urbano. Mag-iingat ka sa mga nilalang na yan. Dahil hinahangad din nila ang tangang mong mutya. Mukhang patibong ang pinasukan mo, Tiago. Tignan natin kung ano ang magagawa nila, Manong. Naglakad ang binata papunta sa puno. Humarang naman ang mga nilalang. Nagsipagandang sumugod. Iisa lang ang pakay ko sa pagpunta dito. Walang iba kung hindi ang kapreng nananahan sa punong to. Magpakita ka kung ayaw mong sunugin kita ng buhay kasama ng tirahan mo. Nabalot ng makapal na usok ang paligid. Nanlaki ang mga mata ni Tiago nang magpakita ang malaking nilalang sa kanyang harapan. Ang lakas ng loob mong dumayo sa aking teritoryo. Sa palagay mo, kutong lupa, anong magagawa ng kagaya mo sa malaking nilalang na katulad ko? Laki nga ba ang pinag-uusapan dito? Isang bagay lang ang gusto kong gawin mo. Pakawalan mo ang kaluluwa ng batang ginagamot ng tatay ko. Ikaw pala ang taga-ingat ng mutya ng bulkan. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nagbubuwis ng buhay para sa mga taong yan? Simple lang. Dahil nasa ilalim sila ng aking pangalaga. Wala kang karapatan na hulihin ang mga kaluluwang yan. Paano kung hindi ko gawin? Paano kung sindihan ko hindi lang yung tabako mo, pati ang bigote mo? Taga-ingat ka lang na. Hindi na ituloy ng kapre ang sasabihin. Biglang nagliyab ang damo sa paligid ng puno. May sinasabi ka, kapre? Ano? Papakawalan mo ba yung kaluluwa o pipigain pa kita? Paano mong nautusan ng apoy? Yun din ang tanong ko nung una. Pero ngayon alam ko na kung bakit. Hindi lang ako basta taga-ingat ng mutya. Ako ang tagapangalaga nito. At ang katawan ko ay ang kanyang tahanan. Nanlaki ang mga mata ng kapre nang ipakita ng binata ang kanyang dibdib. Nakabaon ng mutya. Nagliliwanag kasabay ng pintig ng puso ng binata. Nagatrasan ang ibang nilalang, maliban sa tikbalang at kapre. Kapre, ang mabuti pa sumuko ka na lang. Hindi mo kakayanin ang binatang yan. Taglay niya ang kapangyarihan ng apoy at kaya niyang pagutusan maging ang bulkan. Gusto kong subukan ang sinasabi mo, tikbalang. Binata, talunin mo ko sa isang laban. Kapag nanalo ka, ibabalik ko sa iyo ang bata. Maaari mong gawin ang anumang naisin mo. Pero sa oras na matalo kita, ipagkakalob mo sa akin ang kusang mutya. Maling desisyon, kapre. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka mananalo. Manahimik ka, kabayo! Bahala ka, kalabaw! Tumayo ang kapre, dumampot ng pamalo. Ngunit nang ihahampas na kay Tiago, biglang nagliyab ang kahoy, dahilan para mabitawan nito ng nilalang at tumama sa kanyang paa.
Napapatalon ang kapre dahil sa sakit. Napasapo na lang ng noo ang tikbalang. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Naupo ito sa putol na puno. Pinanood ang laban ng dalawa. Walang magawa ang kapre dahil kahit anong damputin ito, kagad natutunaw o hindi kaya naman nagiging abo. Sinabi ko na sa iyo hawak ko ang kapangyarihan ng apoy at kaya kong tunawin at gawing abo ang anumang naisin ko. Ito ang kapangyarihan ng mutya ng bulkan. Binigyan kita ng pagkakataong sumuko pero hindi ka nakinig. Ngayon lasapin mo ang kabayaran ng iyong pagmamatigas. Biglang natupok ang katawan ng kapre. Sumigaw ito at nagmakaawa. Ngunit hindi nakinig ang binata hanggang sa marinig ni Tiago ang sigaw ng isang paslit. Napatingala ang binata sa puno. Nakita ang batang kapreng umiiyak. Ikinumpas ni Tiago ang kamay. Nawala ang apoy sa katawan ng kapre. Magpasalamat ka sa anak mo. Kung hindi dahil sa kanya, wala ka na. Gaya ng inaasahan ko, mahina ka nga. Pero tanggap ko ang aking pagkatalo. Ngayon sabihin mo sa akin kung ano ang nais mo. Wala akong ibang gusto, kundi pakawala ng kaluluwa ng batang biniyag mo. Masusunod. At simula ngayon, asahan mo ang katapatan ko. Hindi ko yun hiniling. Pero kung kusa mong ipagkakaloob, hindi rin ako tatanggi. Matapos ang pakikipagtunggali sa kapre, nakuha ng binata ang respeto ng mga elemento sa paligid ng bulkan. Gumaling din ang batang ginagamot ni Mang Edong. Laking pasasalamat ng pamilya nito sa kanya. Nangako ang ama na ititigil ang ilegal na pamumutol ng kahoy sa gubat. Pinag-aralan din ni Tiago ang panggagamot. Sinundan ang yapak ng ama. Kalaunan nakilala ang binata bilang manggagamot. Kaso nga lang bigla itong naglaho. Hindi alam ng mga tao kung saan napunta si Tiago. May mga haka-haka na nirahan na ito sa bunganga ng bulkan bilang bagong tagapangalaga ng mutya. Wala nang naging balita sa kanya ang ama. Maging si Humel, sinubukan pang hanapin ang nakakatandang kapatid. Wala itong nakita ni isang bakas. Gayunpaman, nanatili sa kanilang mga puso ang iniwang legasiya ni Tiago kung paano nitong pinangangalagaan ang kapaligiran, katuwang ng mga inkantong nakatira dito, at higit sa lahat, kung paanong iningatan ang mutya na nasa kanyang pangalaga. Sa paglipas ng panahon, tuluyang nalimot ng mga tao ang tungkol kay Tiago. Ngunit hindi ang kwento na bumabalot sa bulkan ng Kanlaon. Lalong-lalo na ang mutya sa gitna ng bulkan.